Parehong nasa alert level 2 ang Bulkang Mayon at Bulkang Kanlaon na parehong may volcanic activity sa nakalipas na araw. Para sa iba pang detalye, makakausap natin si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes sir, magandang umaga po sa inyo and thank you for having me here. Opo, ano pong dahilan ng pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon kanina? Mahigit 3 oras din po yun. Okay, so yung ash emission activity kanina sa Kanlaon ay kadalasang dulot ng pag-init ng volcanic system at paglabas ng gas and ash mula sa bunganga ng bulkan. So, maaari itong mangyari kapag ang mainit na materials coming from the volcano comes into contact with water. Kaya may naibubugang abo. So, dahil active ang bulkan, ang ganitong activity ay inaasahan natin every now and then, lalo na nasa alert level 2 ang Kanlaon volcano. Magkakaroon pa po ba ito ng kasunod na pagbuga ng abo? O ano pong indikasyon nito? Yes po, most likely magkakaroon pa po ito ng pagbuga. In fact, last year, in the first half of 2025, we recorded at least 30 as emission activity. So, ganitong pagbuga, we expect this kasi pasok pa rin naman ito sa alert level 2 status ng Kanlaon volcano. May posibilidad bang itaas po pa ang alert level ng bulkan? Ano pong hinihintay natin bago itaas yung alert level? Okay, so ang pagtaas ng alert level ay base po yan sa overall analysis ng ating mga monitoring parameters. Hindi lahat or hindi lang base sa isang ash emission activity. So for the past 24 hours, iisang volcanic earthquake lamang yung naitala natin. So ngayon, itong ash emission activity, as I've mentioned, this is a recurring activity and consistent pa rin ito sa alert level 2 status ng Kanlaon volcano. Umaabot po ba yung ashfall doon sa baba sa may mga kabahayan? Well, ang drift ng hangin kanina is towards the west, pero wala pong na-report sa atin na umabot sa mga communities yung ashfall. At kaugnay naman po sa aktibidad ng Bulkang Mayon, ano po yung incandescent rockfall shed? Iba pa po ba ito sa mga rockfall event na naitatala na rin sa bulkan? Yung incandescent rockfall shed sa Mayon volcano ay ibig sabihin nito ay pagguho ng bato mula sa summit o lava dome na mainit pa. Kaya nakikitang nagliliwanag or nag-glow, lalo na kapag na-observe natin ito sa gabi. Iba ito sa ordinary rockfall na dulot lamang ng gravity or structural instability at hindi rin mainit. Pero yung may mga naunang rockfall activity na mainit, kaso hindi lang natin ito nakikita, hindi natin kasi nangyari ito during daytime. So wala pong glow or incandescent na na-observe natin. We observed 85 rockfall events, which is almost double the 44 events from the previous day. So anong indikasyon po kaya nito para sa mga susunod na araw? Ang ibig lang po sabihin nito, this would indicate that rockfall events pwede itong gamitin natin as an early signal of magmatic activity even before an eruption would take place. Kasi ibig sabihin may umaangat na magma and yung mga bato na nasa taas ng bulkan ay natutulak pababa. And since matarik yung Mayon volcano, madaling gumulong or madaling madislodge yung mga bato. Okay, abangan po natin itong mga aktibidad na ito ng dalawang bulkan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Si FIVOX Director Teresito Bacolcol.